Meron tayong tinatapos na task using the internet. Tapos, naglalag yung connection. Hello, nasa Pilipinas tayo. Hindi na kailangan itanong yan. Di po ba, ang hirap pagka meron kang hinahabol na deadline, o kaya gamer ka, tapos in-game ka, tapos di ba, naglalag yung connection. O kaya may work from home ka, tapos meron kang kailangang mga tapusin, di ba? Tapos, hindi nakikisama yung internet connection. Parang lahat yata ng bunga malalaglag. Ang hirap pong mag-rely sa mga bagay na fluctuating. Amen po? Yung mga bagay na hindi consistent, now you see it, now you don't, katulad ng internet connection. But thank God, kasi ang faithfulness po ng Panginoon, ito po yung isa sa mga bagay na pwede nating panghawakan na kahit kailan, hindi magbabago, hindi magpa-fluctuate. Amen po? Thankfully, the faithfulness of God is something that we can rely on all the time, every time. And maaasahan po natin na ever steady, ever constant, hindi po nagbabago ang katapatan ng Diyos sa atin. Amen po? Sige po, isang pong palakpak para sa ating pong tapat na Diyos. Amen. So, no matter what season we are in, even in the difficult seasons of our lives, nakakatuwa po kung paano natin makikita the fingerprints of God all over the whole situation, the whole scenario, kung paano po siya kumikilos, kung paano po siya hindi nang iiwan. Amen? Ang tao pwede po tayong talikuran, pero ang Diyos, hindi po niya tayo tatalikuran kailanman. Amen po? Amen. When we talk about God's faithfulness, we're not talking about theory. Tama po? Kapag pinag-uusapan natin ang katapatan ng Diyos, hindi po ito isang teorya lang, isang haka-haka, kuro-kuro, sa pantaha o palagay. When we talk about the faithfulness of God, it's a thing that is very certain, very sure. Amen po? Nararanasan po ba natin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay? Amen! Bawat isa po sa atin, meron pong stories to share how faithful God is. Baka pag inisa-isa natin yung patotoo ng bawat isa, kulang po ang buong maghapon na nandito tayo. Amen po? We are all living proofs of God's faithfulness. Your survival is a testimony of it, Sister Marivig. Di ba? Amen. Your story, my story, bawat isa sa atin, is an evidence of His grace. Lahat tayo merong real life experiences of God's faithfulness. Amen po. Alam niyo po ba, nung sinabi po ni Pastor na ikaw muna yung mag-speak. Kaya sabi ko, Lord, it's by your grace that I will be able to share your word. Kaya salamat sa katapatan ng Panginoon dahil talagang ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan at nagbibigay ng tulong na hindi nahuhuli. So, yun na nga po. Wala na nga po akong choice. hindi in a negative way, kundi, okay, Pastor, sige. Ayun na nga po. Ngayon po, sabi ko, ang hirap namang mag-reflect sa kabutihan ng Diyos. Nang hindi ako nagiging emotional, nang hindi ako iiyak. Lalo na kilala niyo naman po ako, napaka-crybaby ko. Pero sabi ko, habang sinusulat ko yung notes ko, sabi ko, Lord, pag inisa-isa ko yung kabutihan mo sa buhay ko, talagang hindi pwedeng hindi ako iiyak, hindi ako magiging emotional. Ang pong i-share sa inyo at hindi po ako magsasawang ulit-uliting ipatotoo ito. Kahit na siguro yung iba narinig na po ito. Kasi ito yung kabutihan ng Diyos sa buhay namin eh. So gusto kong i-share, baka may makaka-relate. No, alam niyo po noon, kasi we're talking about the faithfulness of God. Alam niyo po noon, nung nagpapasimula pa lang kami, sabi ko, Lord, sana hindi mapurga si Pastor sa araw-araw na noodles, hotdog, itlog, sardinas, corned beef, repeat, noodles, itlog, sardinas, hotdog. Alam niyo po yung paulit-ulit. Una, dahil wala pa akong masyadong alam sa kusina noon. Pangalawa, dahil sa
very limited din yung budget. Alam niyo yun? Na parang kailangan pagkasyahin mo para sumapat sa pangangailangan mo. Parang ganun. Well, ngayon, pwede kong sabihin na, Lord, salamat sa provision mo kasi kahit papano, masasabi ko na may budget allocation na kami. Parang pwede na kaming mag-budget for fruits, for mga pang-snack, for mga pang-ulam, nang mararamdaman mo na parang ay hindi na masyadong budgeted, hindi na masyadong kailangang tipid na tipid yung paggasta. Noon po, mararanasan lang namin na kumain sa fast food pag may birthday, may okasyon. Pero sabi ko, Lord, salamat kasi kahit papano ngayon, kahit walang okasyon, pwede kang kumain sa labas, pwede kang minsan mag-fine dining pa, di ba? Pag may mga sineselebrate. Sabi ko, Lord, salamat kasi kahit papano, pwede nang mag-staycation minsan, mag-travel. Yung provision ni Lord, kitang-kita ko po, na kahit papano, nandun yung improvement. Ayan, idagdag na po natin yan. Alam naman natin pag weddings, di ba, may kainan. Nakakatuwa kasi ayan, si Brother Wally minsan nakasama na namin. Siyempre, officiant si Pastor. So, laging VIP table yan. Nandun kami, kasama kami lagi sa reception program. So, sabi ko kay Pastor, o di ba, hindi mo na kailangang mag-fine dining. Lagi ka nang kumakain ng masarap. At ang pa doon, good thing is for free, di ba? Hindi mo kailangan magbayad. Minsan nga, nag-uusap kami ni Pastor, uy, yung cholesterol natin, mag-crew meal na lang tayo. Sabihin mo, uwi na tayo kaagad, di na tayo mag-reception kasi, puro cholesterol na kung puro meat yung kinakain. Yun po yung perks ng pagiging officiant. Sinishare ko lang sa inyo. At ako po bilang dakilang Julalay na driver slash secretary slash photographer slash videographer. Siyempre, lagi akong bit-bit, diba? So, ayun. Kahit pa paano, siguro naman, 20 years ago, Sister Marivic, tumabata-ba na ba ako ng konti? Tumaba pa ako ng lagay na yun, no? Kasi sila yung mga nakasama namin pasimula at nakita nila, talagang iihipan na lang ako ng hangin sa sobrang payat ko noon. Anyway, proceed po tayo. Pinagkalooban kami ng Panginoon ng sariling bahay at lupa sa Washington Place. Alam niyo yung kabutihan ng Diyos na, Lord, bibigyan mo lang kami ng bahay sa Washington Place pa. Napakaganda ng neighborhood, napakababait, napakagagaling makisama. At dumaan ng pandemic, marami pong mga cases na nabatakan ng bahay sa Washington. Pero thank God, He is a faithful God. Alam niyo po, 3 years na lang. 3 years na lang, gagraduate na kami. So, 3 years na lang po, fully paid na kami sa bank. So, biyaya ng Diyos, nalagpasan namin yung pandemic, na tuloy-tuloy pa rin kaming nakakahulog sa bahay. Pag pumunta po kayo sa bahay, sino pong mga nakapunta na sa bahay? Malapit ba? Pag linakad. For 2 years, mula sa gate hanggang sa bahay, nilalakad lang namin yan. Kasi wala pang public transport. Walang bokyo, walang e-bike, bawal ang tricycle. So, imagine ninyo, mamamalengke ako, may dalang 5 kilong bigas, gulay, prutas, kung ano-ano. Bit-bit ko lahat yan, o di ba? Pag natanghali pa ako mamalengke, sa ilan man sikat ng araw, lakad ako niyan. 2 years. Grabe. Minsan naaawa na siguro yung mga kapitbahay namin pag nadaanan kami, uy, sakay na kayo. Alam niyo yung ganun. Ito po, hindi ko po makakalimutan talaga to. Nung graduation ni Joshua. Kasi graduation niya po sa IIRR. Tapos, papunta, nag-tricycle kami. Pabalik, sabi ko, walang tricycle. Alam niyo po ba na nakapunta na kayo sa IIRR dyan? So, yung gubat sa loob, yung hall, imagine nyo gano'ng kalayo yun palabas. Nilakad namin yun. Pero, nung naglalakad kami, gusto kong maiyak. Pero hindi ako umiyak kasi sabi ko, I don't want to spoil the celebration. Na si Joshua, malungkot pag nakita akong umiyak. Pero sa paglalakad namin, talagang gusto kong maiyak na, Lord, kawawa naman tong naglalakad kami ang layo ng nilalakad namin.
Pero thank God kasi habang naglalakad kami, medyo hindi pa kami masyado nakakalayo. Pinarahan kami ng isang sasakyan. Sakay na kayo, hanggang sa labas lang, sige. Minsan pa, kahit nasa ganong kaliit na bagay, yung pagkilos ni Lord, di ba? Na pinaramdaman pa rin niya na ayoko mahirapan kayo, bibigyan ko kayo ng masasakyan. So fast forward to 2016, binigyan po kami ng Panginoon ng kotse, si Conqueror. Yun nakikita niyo po. Napakabait po na sasakyan. Hindi kami binigyan ng sakit ng ulo. Ang gastos lang namin dyan, maintenance. Talagang hindi siya nasisira. 10 years na namin siyang gamit. Ngayon, medyo nagpaparamdam na siya ng old age. Siyempre, lahat naman tumatanda, di ba? At kiniklaim namin na in God's perfect time, bibigyan din ni Lord ng kapalit si Conqueror. Pero, ba't ko po sinishare sa inyo to mga kapatid? Sinishare ko ito kasi ito yung story ng buhay namin, ng katapatan ng Panginoon. Alam niyo po yun, na pag nilulook back namin, siguro malayo pa, pero malayo na. Amen po? Malayo na dun sa dati, na parang saktong-sakto lang talaga lahat sa pangangailangan namin. At alam ko po, kayo rin po, may mga patotoo din kayo on how the Lord has been faithful to you. Last Monday or Tuesday, nagme-meditate po ako sa aking daily devotion. And ito pong Psalm 50, ang aking pong nabuklat sa aking Bible. Sa mga hiningian ko po ng prayer request that time, alam niyo po na I have been dealing with a health issue recently, and sobrang desperate ko na. Talagang iyak ako ng iyak kay Lord. Tapos, binigay niya sa akin itong Psalm 50. And when I read verse 15, ayan po, I really felt comforted by God. It's as if God is telling me na, giving me the assurance na everything will be okay. Magtiwala ka lang. Sabi po dyan, and call on me in the day of trouble, and I will deliver you, and you will honor me. Alam niyo po ba, ang sarap mabasa sa salita ng Diyos yung assurance na I will deliver you, I will come to your rescue. Alam niyo po yun, talagang na-comfort po ako ng time na yun. Pero what's embedded in my heart is yung last portion ng sabi dyan, and you will honor me. Dapat pala may gagawin. Kapag pala tumanggap ka ng pagtugon mula sa Diyos, kapag pala naranasan mo yung katapatan ng Diyos, dapat pala may gagawin. At ang sabi po dyan, and you will honor me. Tapos po, as I proceed further, nabasa ko po dun sa latter part, yung verse 22. Ang sabi po dyan, consider this, you who forget God, or I will tear you to pieces with no one to rescue you. Grabe, no? Parang nakakatakot basahin yung verse na yan. Kasi ang sabi dyan, consider this, you who forget God, or I will tear you to pieces with no one to rescue you. Para bang it's a sharp warning, a reminder sa ating lahat na nakaranas ng kabutihan ng Diyos, nakaranas na saklolohan ng Diyos, na ang sabi dyan, we should not forget God. Amen po? Kasi may pagpalo o pagparusa sa pagtalikod sa Diyos. And this is what I want to discuss about this afternoon. Ito po. So, intro lang po talaga yung kanina. Orasan ko naman. Ang topic po natin for this afternoon is, how do we respond to the faithfulness of God? Paano ba tayo tutugon? Paano ba tayo magre-respond sa katapatan ng Diyos sa ating buhay? Madalas nating inaawit yung mga patungkol sa katapatan ng Diyos. Kanina po, inawit natin yung tungkol sa faithfulness of God, katapatan ng Panginoon sa atin. Lahat tayo nagsasabi na we are living witnesses of the faithfulness of God. Pero ang tanong po, how do we respond to the faithfulness of God? Psalm 50 verse 15 commands that we honor God. Gusto po ba natin ng pagpapala? Parang ayaw nyo naman. Gusto po ba natin ng pagpapala? Yes.
Ayaw nyo po ng pagpalo. Ayaw nyo. Baka may gusto. Then, ang sabi po sa verse 15, honor God. Tell your seatmate, honor God. Lakasan mo yung maririnig niya. si Jerlyn, si Nicoy, honor God. Pag hindi mo pa naman in-honor si God, Joshua. So, I'm gonna share 4 practical ways how we can honor God and respond to God's faithfulness. Respond with gratitude. Ayan po. Sabi sa Psalm 104, enter His gates with thanksgiving. Ano daw yung dapat na dala-dala mo pag dumulog ka sa paanan ng Panginoon? Thanksgiving, pagpupuri, pasasalamat. Amen po ba? Huwag po yung puro paghingi agad. Pagmulat ng mata mo, Lord, bless mo to, ito yung mga plano ko, ito yung etc. Alam niyo po yun, magpasalamat ka naman muna kay Lord. Amen? Sabi ko nga kay Pastor, yung pagising mo, yung pagising ko, that is a proof of God's faithfulness. Kasi nagising ka pa, nagising pa ako. Bakit lahat ba nagising ngayong umaga? Di ba hindi? May mga hindi na nagising. May mga gustong-gustong ang magising pero wala na eh. Aparato na lang yung bumubuhay. Alam niyo po yun. So, bawat paggising mo sa umaga, sambitin mo agad yung pasasalamat sa Panginoon. Kasi nagising ka pa. Amen po? Be grateful, maging mapagpasalamat. Alam niyo po ba na pag mapagpasalamat tayo, mas magaan daw yung buhay. Mas masaya daw yung buhay. Agree po ba kayo? Amen? Kasi gratitude shifts our perspective. Ayan. Gratitude shifts our perspective. You appreciate rather than complain. Amen? Kapag ka ikaw mapagpasalamat ka, lahat ng meron sa buhay mo, small or big things, ipagpapasalamat mo. If your heart is filled with gratitude, every single thing, ipagpapasalamat mo talaga eh. Na-appreciate mo kahit maliit na bagay. Kahit na anong meron ka, kung ipagpapasalamat mo yan, magkakaroon ka po ng contentment at hindi ka po maiinggit sa anuman yung meron yung iba. Hindi ka magiging envious sa iba. So, kung meron ka pong kakontentuhan, matik na po, sasaya yung puso mo. Amen po? So, chain reaction yun eh. Maging mapagpasalamat ka, i-appreciate mo yung mga meron ka. Pagka na-appreciate mo kung anong meron ka, yung asawa mo kahit ganyan yan, alam mo yun, yung anak mo kahit ganyan yan, i-appreciate mo, makukontento ka eh. Hindi ka na maghahanap ng iba, hindi ka na babaling ng paningin sa iba. Pagkatapos, pagka nakontento ka, ang saya ng puso, walang pagkainggit sa kapwa. Pero practically, it's easy to be grateful for blessings. Pero, pagka hindi na po kaaya-aya yung mga nangyayari, parang, paano ako magpapasalamat? Diba? Paano ako magiging grateful? Paano ako magkakaroon ng gratitude? Diba? Madali magpasalamat sa blessing. May tinanggap akong blessing. May bonus ako. Meron akong mga pagpapala. Pero, ang tanong po, what if? Diba? For the trials, for the testings of faith, for the challenges, for the difficult seasons, do we still practice gratefulness? Ayun po yung tanong. Diba? Halimbawa, ikaw, minimum wage earner ka. Ang kinikita mo ay sapat lang sa lahat ng mga pangangailangan mo. Diba, maaaring isipin mo, eh naku, late-late naman ang sahod ko eh. Pagka nag-asawa pa ako nito, baka mamaya, paano ko bubuhayin? Parang ganon. Pag yan ang tinignan mo, di ba? Eh kung maging mapagpasalamat ka na lang na at least meron akong panggasto sa mga pangangailangan ko, at least nababayaran ko yung mga bills ko, di ba? Titignan mo pa rin kung ano yung meron ka kaysa sa wala. Na-late ka sa work kasi na-traffic ka. Pero nakarating ka naman safely sa work. Magpasalamat ka pa rin. At least nakarating ka, late nga lang.
Pero nakarating ka, buo ka pa rin, hindi ka nahati, kompleto pa rin yung katawan mo. Kasi nakikita natin minsan sa news, sa Facebook, naglalakad lang, nakaladkad ng sasakyan, nahati ang katawan. Yung isang na napanood ko, nabanggayin mo to, tumilapon yung silang tatlo. Alam nyo yun, yung appreciate even the small things na mukhang small sa paningin natin. At saka ang tanong, ba't ba kasi nalilate ka? Di ba? Ba't kasi nalilate? Nag-alarm ka? Snooze ka ng snooze? Angali ka nagising? Tapos ang bagal-bagal mo pang kumilos. Di ba? Naglalagay ka ng hair clay. Tagal-tagal sa salamin. Kaya, kailangan, we also know how to manage our time. Okay. Something goes wrong sa buhay mo, sa personal na buhay mo, sa relationship mo. Basta may nangyaring hindi maganda, may nangyaring aberya. It could have been worse without God. Amen po? At least yan lang yung nararanasan mo. Yung iba worse pa. Magpasalamat ka pa rin. Ano po yung gusto kong i-point out lang dito? Ang gusto ko lang i-point out, yung gratitude kasi. Kailangan i-practice natin yan. Whether blessings yung tinatanggap mo or whether may mga pinagdadaanan kang hindi maganda sa buhay, in everything give thanks. Amen po? In everything give thanks. Kahit may mga pangit tayong nararanasan sa buhay, still choose to be grateful and always look at the bright side, ika nga. Alam niyo po ba, minsan nga naiisip ko, sabi ko, Lord, tagal-tagal naman na nitong mga health issues na to. Kasi naalala ko, 2020 pa po, nagsimula na nagfa-fluctuate yung hemoglobin ko, potassium ko. Napakadugong-bughaw ko naman, Lord. Parang lagi na lang nauubos yung iron sa katawan ko. Alam niyo po yun. Last year, na-confine ako for 5 days kasi kailangan akong salina ng iron. Dahil bumababa talaga siya. And minsan, napapaisip ako na, Lord, ang tagal na nito. Kailan kaya yung finish line nito. Alam niyo yon. Pero hindi pwede na na dahil lang sa mga difficulties, 'di ba? Parang hindi na tayo magpapasalamat sa Diyos, i-curse na natin siya. Minsan nga naisip ko, Lord, namimiss ko na yung Amazonang ako. Alam niyo yun, yung kahit panlalaking trabaho, kaya kong gawin. Kahit na level 9/9 yung difficulty ng bundok, kaya kong akyatin. Minsan, ang yabang-yabang ko pa. Ano ba itong mga lalaki na to? Ang bagal-bagal. Gusto ko, lead pacer ako. Alam niyo yun, parang nainis ako pag mabagal yung mga nasa unahan. Yung Mount Apo, di ba, highest mountain po siya sa Pilipinas. Nung time na malakas pa ako, 3 times ko po siyang naakyat. Tapos hindi pa ako nakontento sa ibang bansa naman. Kaya nag-try ako na akyatin yung highest mountain sa Taiwan. Grabe yung passion. Alam niyo po yun kasi nararamdaman mo, malakas ka, wala kang iniinda. Tapos biglang all of a sudden, marami ka ng limitation sa mga gusto mong gawin. Hindi po masarap sa pakiramdam. Sa totoo lang. At minsan in my desperation, I have cried out to the Lord. Sabi ko, Lord, sige, kahit hindi na ako makaakyat ng mga bundok na yan, basta buhay lang ako. So that I can still take care of my family. Alam niyo po yung, talagang nagpe-pray ako kay Lord na, Lord, wag mo naman muna akong kunin. Although, ang sarap sa presensya mo, pero hindi naman sa ganitong paraan na uuwi agad sa'yo. Pwede muna yung enjoying your presence in worship, in prayer. Wag naman muna yung uuwi. Meron akong encounter kay Lord na talagang, alam niyo yun, directly parang sinasabi niya sa akin na hanggat tumitibok yung puso mo na yan, hanggat tumitibok pa yan, meron ka pang hindi natatapos na mission na kailangan mong i-fulfill, meron ka pang mga tasks na kailangan gawin, obligations na kailangan gawin. Sige lang.
hanggang tumitibok yan, chill ka lang. Alam niyo yung ganun. So, simula nung sinabi sa akin yun ni Lord, hindi na ako masyadong nag-worry. Hindi ko pa kailangan mag-worry. Basta nagigising pa rin ako araw-araw. Thank you, Lord. Alam niyo yun, ayaw ko lang i-worry yung mga ano. Pero alam niyo, dati, naalala ko, ini-imagine ko na yung eulogy ko. Baliw lang eh, no? Sinasabi ko talaga, Lord, ano kayong mangyayari sa eulogy ko? Sasabihin kaya nila, good things. Sana good things. Ano ngayon? Minsan may mga ganun tayong episode sa buhay natin eh. Na napapraning, napaparanoid. Pero, sige lang po. Pinagdadaanan lang natin yan. Pero, lalampasan natin yan by the help of God. Amen po? In everything, choose to be grateful. In everything, I am still grateful to the Lord. I choose to see the silver lining. Kumbaga, tingnan ko pa rin yung bright side. And sabi nga, gratitude is not denying problems. It's choosing to recognize God's hand even in imperfect situations. Piliin mo pa rin tignan yung katapatan ng Diyos. Kahit na gano'n ka-imperfect yung situation mo, choose to still be grateful to the Lord. And when we do that, we honor God. Amen po? Pangalawa po, respond with faith. Hebrews 11:6, basahin po natin. But without faith, it is impossible to please God. So, kung gusto nating i-please si Lord, regardless of our situation in life, even at times na hindi natin naiintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin, but still we choose to lean on the Lord and to trust in Him, that is faith. Amen po? Sa totoo lang, real talk, madali naman talagang manampalataya sa Panginoon kung maganda yung nangyayari. Pero kung talaga namang puro pagsubok, syempre, minsan nasa-shake yung faith natin. Kapag puro answered prayers, it's easy to trust God. Pero before the answer comes, di ba? In our waiting season, it takes faith para patuloy na mag-hold on. Halimbawa, sino po ngayon yung nasa waiting season ng buhay niya? Waiting season. Hindi ka pa sinasagot na nililigawan mo. Hindi yon. Martin, nakangiti agad eh. Waiting season. Halimbawa, may board exam ka, di ba? May board exam ka, nag-a-apply ka sa trabaho, tapos, hindi mo alam kung tanggap ka o hindi. Eh, ang sabi sa'yo, tatawagan na lang kita. Diba parang alam mo yun, nasa waiting season ka. Meron kang loved one, nasa operating room, inooperahan, may inaayos sa puso niya, whatever. Or mister ka, Russell. Tapos alam mo yun, yung yung misis mo nasa loob ng delivery room, di ba? Waiting season, alam nyo yun? Ba't ba kayo natatawa? Prophetic yan. May wag mo nga silang invite sa kasal mo. Yung mga tumawa. Waiting season. May hinihintay kang lab test results. Ayan. Totoong-totoo yan. Ako po, bukas, makukuha ko yung lab test results ko. Pag nasa waiting season tayo, di ba? Parang nakakakaba. Meron ka mga situations na pinagpe-pray for so long. Kailan ba ako gagaling sa sakit na to? Kailan ba ako magkakaasawa? Lord, wala na ako sa kalendaryo. Okay lang yan, kapatid. Nasa bingo ka pa. So, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Napatingin lang ako sa'yo pero wala akong masamang ibig sabihin. Alam niyo yun, yung may mga waiting season tayo, may mga pinagpe-pray tayo na minsan for a very long time pinapakinggan natin, wala pa rin katugunan. Kailan pa darating si the one? Alam mo yun, baka katabi mo na. Diba, kailan ba ako aasenso, Lord? Alam mo yun, kailan ba ako magkakaanak? Even when the answers are delayed, still choose to show up in faith. Kahit na ang tagal ng katugunan, still choose to show up in faith. Amen? Because we honor God when we do that.
Mahirap man ang sitwasyon, mas panaigin po natin ang manampalataya. Huwag po tayong magpanunod sa alinlangan. Amen? When you know that God is in control over everything, makakatulog ka ng payapa, makakatulog ka ng mahimbing. Kasi alam mo na, ang Diyos hindi nagpapabaya sa'yo. Ang Diyos pwede mong pagkatiwalaan. Ang Diyos hindi ka niya iiwan. Alam mo at pinanampalatayaan mo, you will have peace in your heart. Kaya kung meron man tayong mga hinihintay mga kapatid, nakatugunan mula sa Panginoon, kung meron man tayong mga sitwasyon na ang tagal na, di ba, kailan kaya makukonvert yung asawa ko, kailan kaya tumakay, yung magulang ko, yung anak ko, ano man, gano'n man kabigat yung mga pinagpe-pray natin, just hold on to the promises of God at patuloy lang po tayong mapayapa na darating po ang katugunan ng Panginoon. Okay, number 3 po, respond with obedience. Sabi po sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. We can best demonstrate our love for God by our obedience. Amen po. Mas malalim yung pagmamahal mo sa Panginoon. Mas malalim yung kaya mong ibigay na pagsunod. Totoo po yun. Agree po ba kayo doon, mga kapatid? The deeper our love for God, the more we are able to obey. Ang dami pong nakakatuksong sitwasyon. Pero mas piliin po natin ang sumunod pa rin sa Diyos. Amen po? Actually, ang daming tukso sa paligid. Yung tukso na mag-compromise ka na lang para makuha mo yung position na gusto mo sa work, yung promotion na gusto mo, di ba? Para magkaroon ka ng break sa showbiz. Minsan, yung iba daw, sabi nila, nagko-compromise, parang ganyan, na parang kailangan mo ng mga stepping stone na tao para to get there. Pero, alam mo yon, may mga indecent, pwede mag-cheat pag exam, mga students, di ba? Andun yung temptation to cheat on exams. Pwedeng magbisyo, pasikreto. Iba na, doon ka sa lugar na wala naman nakakilala sa'yo. Wala naman si pastor, wala naman mga kapatiran. Andyan ka sa tabi, pahipak-hipak ka lang, pa-shot-shot ka lang, alam mo yun. Wala naman nakakita eh. So, alam niyo yun, yung temptation to do that. Yung temptation to be unfaithful sa kapartner. Yung kapartner ko naman, lagi naman ako inaaway. O, yung kapartner ko naman, ang daming bisyo. So, dahil madami siyang bisyo, sige, ko na lang siya, ipagpalit ko na lang. In the first place, kung sana, nakinig tayo sa kalooban ng Diyos, di ba? Yan yung palagi kong sinasabi kina Josh, tsaka kina Zach. Ipag-pray mo, mapapangasawa mo, at kailangan yan ay mananampalataya para wala kang sakit ng ulo. Anyways, pwede kang magsinungaling minsan, di ba? Yung temptation to lie just to save your face. Para maligtas ka sa pwedeng parusa o penalty, di ba? Pwede mong dayain ang pagtatites mo, di ba? Na hindi mo siya bibigay ng buong buo sa Panginoon. Pero pinipili mong hindi ito gawin. Bakit natin pinipiling hindi gawin itong mga temptation na ito? Bakit pinipili natin mag-respond pa rin in obedience kay Lord at hindi tayo magpadala sa tukso? Kasi we want to honor God. We choose to honor the Lord. Amen po? And we honor the Lord when we choose integrity na kahit na mahirap, tatayuan ko pa rin to. Ito yung tama eh. Kahit na mag-isa na lang akong tatayo para dito. Ito yung tama, tatayuan ko to. Amen? We honor the Lord when we choose honesty. Sige, di bale na. Kahit na sabihin na ito, yung mukha ko, yung nakasalang dito. Ito talaga meron akong accountability sige, haharapin ko to. Diba minsan, parang, ay oo nga, ako, napagsabihan, nasabon, naparusahan. Pero ang gaan sa kalooban, di ba? Na guilt-free ka na makakatayo sa harapan ng Panginoon. You honor the Lord when you choose obedience. Pagsunod, talagang napakahalaga sa Panginoon yan. Alam niyo po ba na, sabi nga ng isang verse,
Obedience is better than sacrifice. Kaya kahit anong hain mo pa dyan, di ba? Kung wala naman yung pagsunod sa Panginoon, wala rin. Kailangan nandun yung pagsunod. God deserves more than emotional songs. God deserves more than the lifting of our hands. Kahit na umiyak-iyak pa tayo dyan sa ating pag-awit sa Panginoon, kung wala yung tunay na pagsunod, yung ganap na pagsunod, sayang din po. God's faithfulness deserves obedient lives. Dahil tapat ang Diyos, di ba? Nandun yung willingness nating sumunod kasi deserve niya yun. Okay, last na po ito, number 4, respond with faithfulness. Respond with faithfulness. Ang sabi po sa 1 Corinthians 4:2, it is required that those who have been given a trust must prove faithful. So, kailangan daw yung pagiging tapat. Iba po yung pagkakaroon ng pananampalataya, iba din yung pagiging faithful or pagiging tapat. Show up consistently, even when the emotions have died down. Even when the emotions are no longer high, we choose to show up. Na minsan, hindi komportable na sumunod sa Panginoon. Hindi komportable na mag-show up. Minsan, saliwa sa agos ng mundo. Alam niyo yun, sasabihin ng tropa mo, ano ka ba naman, ang corny-corny naman yan, di ba? O lagi ka na lang wala sa ganitong jamming kasi inuuna mo yung mga Lord mo. Pero hindi you choose to show up consistently kasi mahal mo si Lord at alam mo ang Diyos ay naging tapat sa'yo. Amen po? Show up in prayer. Even when you don't feel like doing it. Minsan ang sarap mag-pray pagka ang ganda ng gising mo, o kaya parang highly emotional ka pa, may tinanggap kang blessing, alam mo yon. Ang sarap-sarap mag-pray eh. Pero may mga araw na, alam niyo yon, hindi kailangan ng too emotional, too dramatic prayer. Just consistent prayer. Kasi hindi naman laging ganadong-ganado ka nga eh. Pero sabi ko nga kanina, yun man lang makapag-utter ka ng pasasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagising ako. Thank you, Lord, kasi meron akong panibagong chance sa buhay. Amen? So, show up in prayer. Dito ka humuhugot ng lakas. Lagi ko nga sinasabi, a prayerless Christian is a powerless Christian. Minsan, sabihin natin, lagi ako nadadaig ng tukso. Kaya ka nangihina hindi ka man lang mag-pray Kaya wala man lang power from the Lord na sumasa iyo, di ba? Pinatangay kasi yung puso ko hindi ka natangay ng tukso. Naging mahina ka lang, nagkulang ka sa prayer. Kaya dagdagan mo pa yung prayer mo. Amen? Kung ayaw mo manghina, mag-pray ka. Not just in times of crisis, but make prayer a lifestyle. Amen? Pwede po ba yun? Yes. Hindi lang pag may kailangan tayo sa Panginoon, minsan ginagawa lang natin si Lord rescuer. Pero pwede bang minsan kahit na wala naman tayong ihihingin tulong, mag-pray tayo? Amen po? Ano pa po next? Show up in worship. You come to church even when life is good. Hindi lang po yung naaalala natin magsimba pag gumagapang na tayo sa hirap, sa mga pagsubok. Sige, lalapit tayo sa Diyos. Pero paano kapag masagana tayo, pag puro blessing, minsan nandun yung paglimot sa Panginoon. Nasaan na si kapatid? Wala nag-e-enjoy pa Nasaan na si kapatid? Ayun, nagka-girlfriend, nawala sa gawain. We make it a practice to go to church. Not just when life is good, kundi sa lahat ng panahon ng buhay natin. Pinagpapala man tayo o may mga pagsubok man, we come to church, we show up in worship. Hindi lang pag may bagong damit ka. Alam niyo yun? May bago akong sapatos may bago akong damit. Gusto kong i-show off. Madalas naririnig ko sa mga kabataan yan Okay, may drip ko. Fit check. Alam niyo yun? Okay lang naman yan.
pumaporma kayong pumupunta sa church. So, whether in good or in bad situation, we go to church, we show up. Okay po? Okay, next, show up in service. Kahit na po inconvenient, kahit na po minsan unmotivated tayo, kahit na minsan parang feeling natin na burnout na tayo, o spiritually parang nadidrain, kahit na minsan may mga personal problems tayo, o feeling natin, okay pa ba itong ginagawa ko? Parang ineffective naman yata ako eh. So parang minsan, nagwe-waver na yung heart mo, ayaw mo na mag-serve. Pero alam mo kapatid, ilaban mo pa din yan. Kasi mas talo ka pag nag-quit ka. Amen po? Mas talo ka pag nag-quit ka. Sa lahat ng bagay na ginagawa mo dito sa mundo, isa po itong paglilingkod sa Diyos na merong eternal value. Kaya, ipagpatuloy po natin yan, ilaban po natin yan. At ito po, show up even after you fail. Kahit na sa mga pagkakataon na alam natin sa sarili natin, sumablay tayo. Kahit na alam natin na we fall short, may mga struggles tayo, may mga personal battles tayo. Sumablay tayo, nagkasala tayo, nagkulang tayo sa Panginoon. Minsan kasi meron akong naririnig na, kapatid, alika, attend ka ulit. Ayoko, nahiya na ako eh. Parang ang layo ko na sa Diyos. Alam niyo yun? Minsan, parang maririnig mo, andun na yung guilty feelings na dami ko ng kasalanan nagawa, ang sama-sama ako na. Pero hindi eh. Show up even after you fail. Kahit na pakiramdam mo, ang layo mo na sa Diyos, ang laki na ng pagkukulang mo, still, show up, pilitin mo, balik ka lang ulit kay Lord. Si Lord naman hindi niya itataboy yung mga anak niya na lumalapit sa Kanya eh. Ang Diyos ay tapat. At ang Diyos ay palagi pong bukas palad na tanggapin po ang kanyang mga anak na lumalapit sa Kanya, dumudulog sa Kanya. Amen po? Faithfulness is not never falling. Hindi po, uulitin ko po, ang faithfulness, hindi yan yung never kang nadapa, never kang nadiskaril, never kang na-fall, hindi po yan. But rather, it's never walking away. Basta ang mahalaga, kahit na minsan nadadapa ka, bumabangon ka, nagpapatuloy ka pa rin, bumabalik ka pa rin sa Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po na wag po tayong mag-quit. Fight the good fight of faith, sabi nga. Sabihin nga po natin sa katabi natin, fight the good fight of faith. Lakasan niyo po, yung tapikin niyo, yung may kasamang encouragement. Fight the good fight of faith. Amen? Sabi po sa Philippians 1:6, He who began a good work in you will bring it to completion. Ano man ang pinasimulan ng Panginoon sa buhay mo, tatapusin niya yan. Hindi ka sinusukuan ni Lord, kaya wag mo ring sukuan yung sarili mo. Amen? Continue to show up in faithfulness. So God is not looking for perfection, kapatid. He is looking for faithfulness. Alam nyo, imagine how this church could impact the world outside if only we remain steady in faith. Kasi may mga tao nakatingin sa'yo eh. Minsan, hindi mo inakala, nakatingin pala sila sa'yo. Tapos, yung pagpapatuloy mo, nagiging motivation sa kanila, nagiging encouragement. Tapos, pag tumigil ka, makaka-apekto rin pala sa kanila yon. Kaya, isipin nyo, if all of us here will remain steady in our faith, hindi ka magwe-waver, hindi ka mag-quit, hindi ka titigil. Diba? Baka bawat family na nire-represent natin, maakay natin yan sa Panginoon kung wala pa yan sa Panginoon. Amen? Kaya wag kang susuko, kapatid. Wag kang titigil. Imagine how this church could impact the world outside if we pursue holiness and purpose. Ano man yung task mo, gagalingan mo, ano man yung mission na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon, gagampanan mo talaga wholeheartedly. Kung yan ay lahat tayo, bawat isa sa atin, talagang gagampanan natin. Sa tingin nyo ba itong church na to, hindi mag-grow o mag-grow? Mag-grow.
Pero kailangan ang pagtutulungan. Kailangan ang pakikiisa at pakikibahagi ng bawat isa. Amen po? If only each one of us will do our part, mag-grow po ang church na ito. If we burn with passion for God, we will be effective witnesses outside. Amen? Kailangan may passion. May passion for the Lord. Hindi may passion for worldliness. Amen? Kundi may passion for the Lord. Hindi yung ang passion natin kung saan na napunta. Di ba? Marami pong mga bagay na pwedeng pumukaw ng atensyon natin. Ingatan po natin na mawala po yung focus ng heart natin kay Lord. So we honor God when we become a faithful generation. Sabi nga kanina, how do we respond to the faithfulness of God? Kung tayo po ay nagiging tapat, nagiging faithful, we honor the Lord. So, sa hapon pong ito, sa ating pong pagtatapos, I pray for each one of us na yung pong buhay ng bawat isa, I pray that the lives we live be louder than the songs we sing. Na maging very powerful na message sa mga tao sa labas yung buhay natin. Amen? And that our consistency reflect the constancy of the faithfulness of God. So, sana, kasi madaling magpakilalang Kristiyano pero minsan mahirap panindigan, di ba? Lalo na kapag nandun yung pressure from the outside na mag-compromise tayo. So, pinapakilala natin Kristiyano tayo, sana panindigan talaga natin how they see us. Ito, si kapatid, talagang matibay ito sa pananampalataya niya. Hindi mo basta masisway. Alam niyo yan. I pray na bawat isa po sa atin, magawa po natin yung maging mataparan po ng Panginoon.